What's up sa inyo lahat dyan mga master? Kamusta kayo? Sana ayos kayong lahat. And welcome ulit dito sa ating bagong video. Sa video na to, pag-uusapan natin itong hawak-hawak ko. Itong multi-effects na Valiton GP200. Since almost 2 years ko na siyang ginagamit, panahon na rin siguro para gawa natin siya ng update. Kung ano, kamusta na siya? Kamusta na yung unit? Maganda pa rin ba siyang gamitin? May sira ba siya? Tapos sasagutin din natin yung mga katanungan nyo. May mga nagtanong kasi sa akin about this unit, iba't ibang questions, sasagutin natin. Huwag na natin patagalin pa. Let's go! So, bago ang lahat, pag-usapan muna natin kung ano yung update dito sa Valiton GP200. Kamusta na siya after almost 2 years na paggamit ko sa kanya. Siguro nakuha ko to mga last October 2022 pa. 1 month to 2 months from now, 2 years na siya sa akin. First natin itatakal yung kanyang durability. To be honest, wala akong naging issue sa kanya. Walang naging sira. Lahat ng foot switch gumagana. Lahat ng kanyang knobs, mga buttons, expression pedal, pati yung in and out, yung mga in and out jacks niya, at tapos yung power supply, sobrang okay siya. Walang issues. Wala akong naging problema na hindi gumagana. Sa tingin ko, reliable siya sa mga live gigs. Pwede talaga siya. Lalong-lalo na ako, medyo pangharabas ko talaga tong unit na to. Almost everyday ko siyang ginagamit kasi 3 banda ako dito sa lugar namin. Meron akong variety band na halos every week. Hindi talaga halos, weekly may tugtog. Tapos meron din kasali din ako sa isang rock band. Yung variety band ko, yung Quick Mondays. Tapos yung rock band ay Chacoy Vicuña combo. Minsan pa-session na rin sa mga ibang banda. Yun sa Midnasty din, may session din ako noon. Through the test of time, okay yung kanyang durability. Pangalawa, yung tone niya. Isa yun sa mga pinaka-importante. Ayos pa ba yung tone niya? Hindi ba nagbago yung kanyang performance when it comes to switching, yung tones? So far, okay siya. Relevant pa rin yung mga tones niya since na-release din to 2022. So medyo bago pa yung kanyang processing. Tsaka meron din siyang mga classic tones na pwede mong i-produce if you're into classic tones like blues, country, or like classic mga heavy metal. Capable siya na gumawa ng ganong tones. Para sa akin guys, since ampless setup ako, isa yun sa mga kinukonsider ko rin sa mga multi-effects. So napaka-reliable niya kasi meron siyang XLR out, tapos ampless setup ako always. So may gamit akong amp sim, tsaka mga IR. May kukwento lang ako, minsan nga nakakatuwa kasi may tinugtugan kami dati na isang event, tapos yung sound crew ng sound system nagtanong siya kung ano daw ang preferred ko na amps, kasi meron sila nun Marshall, meron silang Roland Jazz Chorus, tapos Fender Twin Reverb. Sabi ko, kahit wala ng amps, monitors lang. Nagulat nga siya ang gaganda ng mga amps na gamit nila, tapos hindi ko lang gagamitin. So sabi ko naman, maganda talaga yung amps, pero since gusto ko ng ampless para consistent yung tone, nag-rely na lang ako dito sa multi-effects. Iba-ibang venue, paiba-iba din yung amp na gagamitin. So gusto ko, hindi na ako magtitipla-tipla doon na kumbaga i-tweak ko pa siya ng masinsinan, tapos hindi ko pa rin makukuha yung tone. Ito, kung anong tone ko sa bahay, madadala ko siya anytime, anywhere. So yun yung isa sa mga the best advantages ng isang multi-effects na kagaya nito. So, yung tones naman niya, medyo lumalaban naman sa mga ibang multi-effects at medyo close siya sa mga, or parang realistic yung feeling, tapos yung tones din. Pangatlo na kakamustahin natin yung mga update niya. Siyempre, isa siyang multi-effects, so mag-expect tayo ng mga updates ng firmware niya. So yun, dun ako nagka-problema sa firmware. Kasi nung in-update ko siya sa latest firmware niya, nagkaroon ako ng problem sa top tempo. Ayaw niyang gumana. Kahit anong gawin ko, in-update ko pa siya ng in-update ulit, hindi talaga gumagana yung top tempo. Ang naging solution ko is i-downgrade siya dun sa previous version. Kung hindi ako nagkakamali, yung latest version is 1.5.2 ata. Tapos binalik ko siya sa 1.5.0. So hindi ko na siya tinuloy doon muna kasi nagka-problema ako sa top tempo. Ewan ko lang, baka sa unit ko lang to, baka sa inyo ayos lang if ever na meron kayo.
try nyo lang i-update. Pag hindi gumana yung ibang foot switch or features, try nyo lang i-downgrade. May babalik naman siya. Basta make sure lang na i-backup mo yung mga presets mo. Kamusta naman yung update niya? May mga effects ba na bago? May mga features ba na nadagdag? Isa yun sa magagandang ginawa ng Valiton kasi lagi silang nag-update. Yun ang nagustuhan ko sa kanila. Yung mga foot switch nito dati, 4 lang yung control. Ngayon, 8 na. Tapos may dinagdag pa silang mga iba't ibang effects. Na-fix na rin nila yung iba't ibang mga issues, mga bugs. So yun ang kagandahan sa Valiton. At nakikinig din sila sa mga suggestion. So far, yun lang yung, kumbaga, yung update sa unit. For now, hindi mo na ako mag-upgrade ng ibang unit or ibang brand kasi nagagawa pa rin naman niya yung mga gusto ko. Sa ngayon guys, ito yung unit ko. Andito makikita nyo naman sa screen. Parang naging hybrid setup siya. Gumagamit ako ng Ibanez Tube Screamer. Pangdagdag lang ng drive or overdrive. TS808. Tapos ito, gamit ko siya as volume and wah. So ito mainly for expression pedal only. Expression pedal for parameters ng mga modulation, time-based effects. Tapos ito may nilagay din akong parang reverb. Marami siyang types of reverb. Yung Mover R7 X2. Tapos isang foot switch controller or external foot switch na Ampero switch para dito sa GP200. Bali itong dalawa nasa effects loop siya. So ngayon mga master, ito na yung iniintay nyo sa video na to. Yung mga tanong nyo, sasagutin na natin. Yun talaga yung naging idea ko eh. Baka may mga tanong kayo about sa unit, yung mga nakabili na, at yung mga hindi pa nakakabili. Siyempre, gusto natin as a buyer, as a consumer, gusto natin ma-sure kung sulit ba talaga yung purchase natin, kung meron ba yung unit ng mga hinahanap natin na feature, at kung meron bang feature na mas magiging interested tayo or parang magagamit natin sa future or tone hunting. Punta tayo sa first question. Galing kay Martin Gilyarawan. Oy, Master, thank you for your question. Sabi niya, kaning looper ani maapil niya og record ang drums as part of the loop. Og oo, dili siya ulahi og pila ka second. Salamat. Translate ko na lang. Tinatanong niya kung magre-record, kung yung looper ba niya, if magre-record ka within the looper, nare-record din ba kasama yung drums? Or siguro ibig niyang sabihin, pag magre-record ka sa DAW, mare-record ba kasama yung drums? At hindi ba wala bang latency dun sa dalawa, yung guitar at yung drums? Yun yung pagkakaintindi ko sa question. So, ngayon, sagutin natin. Try natin sagutin yan. So, ngayon, maglo-loop muna tayo. So, open natin yung looper niya. Ayan. So, inassign ko siya dito na pang-looper. Sabay naman sila, wala namang latency, wala namang na-delay. So recorded yan lahat, pati sa DAW, nare-record lahat, pati drums. Yan. Ngayon punta tayo sa second question. Sabi ni Nel Paule, hello Lord, sorry sa abala, magtatalong lang ako. Sana if naka-balance out ka na sa multi-effects like Valiton GP200, yung XLR out or TRS out, need pa po ba dumaan ng direct box? Okay, so ang mga ganitong unit kasi, meron na siyang XLR out. So balance out na siya. So technically, kahit hindi na mag-DI box. Pero kung meron kang DI box, mas okay pa rin. Ang purpose lang kasi ng DI box is gagawing balance output para maganda yung signal niya papasok dun sa mixer or sa PA. Maganda na rin kasi yung kanyang XLR out. Tapos para naka-DI out na rin siya. So technically hindi na kailangan ng direct box. Pero kung gagamit ka ng PL niya, yung unbalanced output, yan, kailangan ng direct box. Yun ang pangalawang option na pwede mong gawin. Next question tayo guys. Galing to kay Gerson Imoy.
or EMUI. Pwede po ba mag-set sa Valiton na may dalawang overdrive na mag-stack? Actually, wala siyang ganong feature unlike sa Helix, tapos sa mga Quad Cortex, FM9. So wala siyang ganon guys. Siyempre sa price point niya na below 20k, hindi pa natin may expect yung stacking ng kanyang overdrive tsaka mga wet effects. Pero ang kagandahan sa kanya, meron siyang boost. So pwede mong ilagyan ng boost sa unahan ng chain. Like halimbawa ito, meron akong nilagay dito sa foot switch nito, naka-assign siya as boost. So sa pre-effects kasi niya, pwede ka maglagay ng boost. So para ka na rin nag-stacking ng mga drive. So halimbawa, paparinig ko sa inyo, example ito kasi naka-effects loop yung overdrive ko. Yan, so for example, yan mismo yung drive dito sa unit. So ayan, walang stacking yan. So kumbaga drive lang siya, yung overdrive. Tapos pag nag-boost ako, pwede kong apakan to, magkakaroon siya ng konting boost. Meron. Wala. Meron. So, like example, yung chain ko kasi, bale, nagiging tatlong drive na siya kasi from the Ibanez, tapos meron pa akong SD1 dito sa loob. Yan, nakaboost siya sa Fender Twin Reverb. Binoost ko lang siya, tinodo ko lang yung Fender Twin Reverb. Tapos naka-stacking ako ng isa pang boost. Ganun siya. So, wala siyang feature na pwede kang mag-stack ng halimbawa dalawang overdrive or dalawang distortion. Isa lang talaga siya, tapos may option lang siya na pwede kang pumili ng boost dito sa unahan, sa chain. Hindi siya overdrive, talaga mismong overdrive. Next question tayo. Galing naman to sa YouTube comments to. OZ Gala. Boss Talos, ask ko lang po if may option ang Valiton GP200 na pwede mong i-assign sa foot switch ang wah. Yes, actually, pwede siya i-assign kahit saang foot switch dyan. Pwede mag-assign ng kahit anong pedal. Kahit dalawa or tatlong pedal or kahit ilang pedal, pwedeng i-assign na mag-on and off. Papakita ko sa iyo, Master OZ. So, ganito siya. Punta ka lang dito sa sa edit ng patch, tapos control settings. Ayan, control settings. So halimbawa i-assign mo siya dito sa itong control 1, halimbawa dito mo ilalagay yung control 1. So pwede mong i-assign na mag-on off siya ng wah. Punta ka lang dito sa wah, ayan. Ito pre-effects tapos wah. Click mo lang yan. So naka-check na siya. So pag inapakan mo to, naka-on na yung wah niya. So assignable lahat ng foot switch. So pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat na effects sabay-sabay mag-on off. I-assign mo lang siya dito sa mga foot switch. Next question tayo galing kay Genrev Isaya Calvadores. I have a Valiton GP200 LT. Paano i-solve yung problem na kapag naglagay ka ng ibang drive pedal sa effects loop, nababawasan yung sound or hindi naririnig yung tunay na sound ng mga analog pedals? Sa akin naman, wala akong naging problem since gumagamit ako ng effects loop. Wala akong naging problem yan, kagaya nitong overdrive. Hindi naman nawawala yung signal niya. So kahit naka-off pa yan, yan yung wala siya. So ang ginawa ko dito, pupunta ka lang sa settings, tapos effects loop.
So ito yung settings ko. Pwede mong gayahin siguro. Ang ginawa ko dito kasi, instead na parallel setup siya, ginawa kong series. Kasi yun yung parang typical eh. Naka-series lahat ng mga pedal. So, ang gagawin mo lang is send level is 100, tapos return level is 100 din. Para yung volume palabas at papasok, same. So, isa din yun siguro sa makakasolve ng problem mo. Punta ka lang sa settings, effects loop settings. Yun lang. Try mo lang at balitaan mo kami. Next question tayo. May trails ba sa patch switching? Ito yung madalas na katanungan ng mga gitarista na gumagamit ng or gustong kumuha ng isang multi-effects. Kung meron bang trails. Ibig sabihin yan, yung meron bang trails, yung delay, yung reverb. Actually, wala siya. Wala siya, guys. Hindi natin may expect yun sa ganitong presyo ng multi-effects. I'm not sure sa ibang unit like Helix or Quad Cortex, since hindi ko pa rin naman na-try. Pero sa tingin ko, wala din eh. Wala din yun sa ibang unit eh. Kahit yung mga mamahalin Axe FX. Tingin ko lang ha. Hindi ko sure. Kung meron kayong mga Axe FX dyan or Quad Cortex, Helix, paki-comment dyan kung meron ba yung sa inyo pag nagsuswitch kayo ng patch, meron bang trails. Kasi yung mga trails kasi usually sa mga ano lang yan. Within the patch. So, like halimbawa ito, paparinig ko sa inyo. So ito, halimbawa naka-off yung delay tsaka reverb. I-exaggerate natin, lakasan natin ng konti yung reverb tsaka delay. So walang reverb yan, walang delay. Ngayon on natin siya. Yan, so usually may buntot siya. Pag ino-off mo siya, meron ba? So yan. Yun, meron siyang buntot. So yun yung tinatawag na trails. Nasiset naman yan every effect na gusto mong ilagay, like every delay or every reverb. When regards to patch switching, wala siya. So halimbawa ito. Yan. From this preset na merong delay tsaka reverb, lipat tayo sa isang preset na walang reverb at delay. So yan. Yan. So actually meron siyang reverb, so patayin muna natin. Save natin. Ulitin natin yon. Ayan, so meron siyang delay and reverb. Let's lipat tayo. Reset. Here we go. 1, 2, 3. So wala siyang trails. As I've said, hindi natin may expect yan sa ganitong unit, ganitong presyo. Tsaga-tsaga na lang, tiis-tiis na lang muna. Idagdag ko na lang din, marami kasing nagtatanong din kung may delay ba yung switching niya from one patch to another patch. Kasi yun yung kadalasang concern ng mga gitarista pag bumibili ng multi-effects. Yung delay, yung latency ng kanyang switching. So far sa akin, wala namang delay. Pakinggan nyo guys. Ayan, from this patch, 55C, try natin lumipat ng isa pang patch. So, side by side, tignan natin kung may delay ba. So, ito, try natin lumipat dito sa 54C. Yun, so naririnig nyo naman, wala namang delay. In real time naman yung paglipat niya. So wala akong napansin na delay dito sa unit ito. So as you can hear guys, wala naman, walang delay whatsoever. Baka sa pag-apak nyo lang yan, hindi naman nasiset kasi yan kung meron siyang latency o wala. So siguro yung mga medyo mura na unit, like yung mga Tank G, yun yung kadalasang nila concern, yung delay ng switching ng patch. So punta na tayo sa next question. Galing to kay Nan Chuy. So medyo marami siyang tanong guys, i-translate ko na lang din kasi Bisaya eh. Sabi niya, may shimmer ba na reverb? Actually meron siyang shimmer na reverb. Ito siya, paparinig ko.
Ayan. So, meron siyang shimmer. Ayan. So, may shimmer to na patch. So, in-exaggerate ko lang para marinig yung shimmer talaga na effect. Yun. Tapos, sunod niyang tanong, kung meron siyang synth effects kagaya sa Boss. Unfortunately, wala siyang synth effects. Wala tayong magagawa dyan. Mas maganda sana kung magkaroon siya, pero wala siyang synth effects. Kung mahilig ka talaga sa ganun, pwede ka namang bumili ng separate synth pedal na pang guitar. Ayun. So, next question niya, pangatlo na to, is kung pwede ba siya na parang sa Line 6 Pod HD 500. Pwede ba daw na yung apat sa taas, yung ibig niya sabihin yung apat na foot switch, pang presets, tapos yung apat sa ilalim ay individual na control, like pang on-off ng delay, reverb or shimmer, tapos phaser, flanger. Yun yung gusto niyang itanong eh. Ganito siya, pwede naman siya. So, ito kasi assignable lahat ng foot switch. Kagaya dito sa setup ko, ito panglipat ko ng patch, tapos ito naman pang top tempo, tapos halimbawa nakalipat na ako ng patch, pwede ko nang ma-on-off yung mga individual pedal, so para siyang analog. Ang kaganda niya, pwede mong i-assign na isang foot switch, pwede mag-on ng 2 o 3 o kahit 4 pa na or more na effects. So yun yung advantage din niya. So pwede talaga siya. Next question tayo. Isa na namang question galing sa YouTube. Sabi ni @thepinoydude9443. Lods, meron ba dito nung stereo panning? Nice video, ayos, dami ko. Salamat din, salamat. Grotto, parang effect na hallelujah. Pinakinggan ko na yung hallelujah. So, hindi ko narinig yung parang effect na sinasabi mong rotary or parang chorus. Siguro meron siya, pero sa editing siguro or sa recording nila, nag-layer sila na parang mag-panning siya. Pero actually, itong unit na to, capable siya ng stereo effects like reverb, delay. Yung delay, lalo-lalo na yung mga ping-pong, mga stereo delay na ping-pong, it means from right to left na ear, lumilipat yung sound, yung delay effect. Tapos sa reverb naman, stereo, sa chorus din, mga modulation. So, pwede talaga siya, capable siya ng stereo image na sound. At as long as dalawa yung i-connect mo na cable, 2 amp or 2 channel ka sa mixer, kung nagda-direct setup ka. Next tayo. Hello sir, dun sa foot switch user mode, paano nyo nagawa na 2 functions yung isang foot switch? Actually, hindi siya pwede na 2 function. Nagkataon lang yun, natsambahan ko lang ng setting. So, papakita ko sa inyo kung paano nangyari yun. So, ang tinatanong niya kasi, halimbawa ito, nagiging pang-open siya ng bank eh. Hindi siya up, bank up. Parang pang-open lang siya. Kung papapansin nyo, 55A yan. So, kung makapili, halimbawa, nakapili ako ng preset, ayan. Tapos balik ako dito, mag-open lang yung bank na 55. Hindi siya lilipat ng ibang bank. So pag pinindot ko siya ulit, tsaka pa lang siya lilipat ng bank 54 or dito naman 55. So nagkataon lang yan nung pumunta ako sa global settings, tapos foot switch, naggumawa ako ng user settings dito. Ang ginawa ko dito is bank yung pinili ko. Ano nga ulit to? Ayan. So, pipili ka ng bank plus, bank minus. So, pipiliin mo lang bank. Tapos, parang kusa siyang magsiset na halimbawa na open mo na yung bank, kusa siyang magde-default siya into bank down yung function niya. So, ewan ko lang, natsambahan ko lang yan eh. Yung function na yan, na-discover ko lang yan dito lang sa bank na options. Yung ibang option like top tempo, hindi siya pwedeng haluan ng iba pang foot switch eh. Iba pang settings eh. Ayun, next question tayo guys. Tinatanong ni Levi Dizon. Can it gent? Sa tingin ko pwede naman. Kayang-kaya naman. Pero kailangan natin ng ibang guitar dyan. Kasi yung ginagamit kong Strat dun sa mga previous na question, hindi siya masyadong maganda yung output. Hindi high output siya.
So, try natin sa isang guitar. Ayan, so isang patch to na medyo heavy. Nilagyan ko nga gentle talods. So, hindi talaga siya ganun kalapit dun sa mga gent tones na naririnig natin sa mga mamahalin talaga na multi-effects. Last question natin guys is, nailalagay ba ang cab or IR block sa dulo ng chain or lagi ba talagang magkatabi sa amp? Sabi ni Antonio Holy or Joel Jolie. Yan, so pasensya na sa mga pangalan na hindi ko maibigkas ng tama. Ganito siya, pwede siya ilipat guys. Pwede siya ilipat, i-long press mo lang. So, ang gagawin mo is punta ka dito sa patch settings, tapos i-long press mo lang yung itong wheel or itong multifunction na knob. Tapos halimbawa ito yung cab. Kita nyo naman dyan. Ayan. Yan yung cab niya. So, lagi ba daw sila magkakatabi ng amp? So, pwede naman siya ilipat. Gagawin mo lang. Pindutin mo lang yan. Yan, lilipat na siya. So, pwede siya sa dulo, pwede sa unahan, kahit saan. Pwede mong ilagay. Napakasimple lang gawin. So, ayun siya mga master. Maraming salamat sa pagtambay. Maraming salamat sa mga katanungan nyo at sa pagsuporta sa ating mga video. Sana marami kayong napulot at sana nasagot ko rin ng tama yung mga tanong nyo. Sana magkaroon kayo ng idea or ma-encourage din kayo na gumamit din ng multi-effects or kung gusto nyo mag-ampless setup. Hindi ko sinasabing ito yung pinaka-best way, pero doon na rin papunta or siguro marami na rin magpe-prefer ng ganitong setup in the future. Yun lang guys, kung may mga katanungan pa kayo, may mga extra question pa kayo, pwede nyong ihabol dyan sa comment section. Baka gawan pa natin ito ng part 2 para talagang sulit yung pagbili nyo or para makita din ninyo kung nandun ba yung mga hinahanap nyo dito sa unit na to. Maraming salamat ulit. Sana magkita-kita tayo ulit sa susunod pang mga video. Keep on rocking, keep on shredding, and then try ampless setup. Let's go!